Bago nagsimula ang digmaan sa Ukraine, ipinagmamalaki ng Rusya ang reputasyon nito bilang isa sa pinakamakapangyarihang bansang militar sa buong mundo. Ayon sa paniniwala, ang mga sandata nito ay kabilang sa pinakamahusay maliban sa Estados Unidos. Kumita ang Rusya ng bilyon-bilyong dolyar mula sa pagbebenta ng mga sandata, kasabay ng pagpapalaganap ng ideya na ang mga ginagawa nila ay makapangyarihan, nakamamatay, at hindi mapipigilan. Pinatunayan lang ng Ukraine na mali ang Rusya. Sa dalawang pag-atake, noong huling Setyembre, nawasak ang mga sandatang di umano'y di mapipigilan ng Rusya. Sinira ng Ukraine ang lahat na posibleng makaapekto sa dalawang mahalagang bahagi ng digmaan. Magsisimula tayo sa isang paglalakbay sa Crimean Peninsula. At ang sistema ng depensa sa himpapawid, ayon sa Rusya, ay isa raw sa pinakamagaling na mayroon ang mundo. Ang S-400 na ipinagmamalaki bilang isang sistemang kayang pabagsakin halos anumang banta mula sa himpapawid, ay isa sa pinakamahalagang sandata ng Rusya pagdating sa pagtatanggol ng kanilang posisyon sa Crimea. Dahil sa Ukraine, may isang S-400 na hindi na gumagana kahit hindi ito direktang inatake ng Ukraine. Kapusukan iyon. Ang S-400 ay may mga misil na kayang pabagsakin ang mababagal na drone at iba pang proyektil. Kaya hindi mainam ang isang harapang pag-atake. Pwede pa rin gumana ang ganitong pag-atake, lalo na kung gagamit ng napakaraming proyektil. Hindi kayang pabagsakin ng S-400 ang lahat. Pero mas tuso ang Ukraine. Bakit gagamit ng maraming mahal na drone kung pwede namang isang drone lang para mapaluma ang S-400 ng Russia? Huwag atakihin ang S-400, atakihin mo ang radar nito. Iyan ang ginawa ng Special Operations Forces ng Ukraine, Special Operations Forces. Noong Setyembre, 30 nang winasak nila ang radar station na konektado sa S-400 air defense system ng Russia. Iniulat ito ng Kiev Post. Ang istasyong iyon ang nagsisilbing mata ng S-400 na nagpapahintulot sa sistema na matukoy at pagkatapos ay paputukan ang mga paparating na banta. Kung aalisin mo ang mga mata, ang S-400 ay basta na lang magpapaputok ng bulag sa ere kung makakapaputok pa nga ito. Sa depensa sa himpapawid, kung saan mahalaga ang katumpakan, laban sa mabilis na target, ayaw ng Russia ng bulag na pagpapaputok gamit ang mamahaling S-400, misil na pinsala ng matalinong at eksaktong atake ng Ukraine, ang kakayahan ng S-400 sa labanan ng hindi nagsasakripisyo ng mga drone sa harapang pagsalakay. Masayang pinag-usapan ng Special Operations Forces ito at ginamit ang Telegram para i-anunsyo ang bagong pag-atake ng Ukraine. Noong gabi ng Setyembre, 30 inatake ng Special Operations Forces ang radar station ng S-400 Triumph Anti-Aircraft Missile System. Nagbigay rin ng matinding irony at simbolismo ang pag-atake ng Ukraine. Ayon sa Special Operations Forces, simboliko na neutralize ng mga strike drone ng Special Operations Forces ang mahal na air defense system ng kalaban na nakatutok sa unmanned aerial vehicle ayon sa Special Operations Forces sa Telegram. Ang istasyon ng radar ang nagsisilbing mga mata ng S-400. Triumph Complex. Kung walang pagmamasid at paggabay, nawawala ang kakayahan ng sistema lumaban. Na-disable ng Ukraine ang S-400 gamit ang mismong sandatang kinokontra nito. Walang dagdag na impormasyon mula sa Special Operations Forces maliban sa pahayag na ito. Walang larawan o video ng pag-atake, kaya hindi matukoy kung saan. Sa Crimea, inalis ng Ukraine ang S-400 radar station. May ilang posibleng pahiwatig matapos ang pag-atake ng Special Operations Forces. Ibinahagi ng Crimean Wind Telegram channel na may mga pagsabog na narinig sa ilang distrito. Noong madaling araw ng Setyembre 30. Iyan ang dahilan ng mga pagsabog na narinig ng aming taga-subaybay kagabi, ayon sa ulat ng channel. Ayon sa Kiev Post, iniulat ng Crimean Wind ang malalakas na pagsabog sa mga distrito ng Leninsky at Feodosia sa peninsula. Konektado ba ang mga pagsabog na ito sa drone attack ng Ukraine sa S-400 radar station? Kung oo, ano ang ibig sabihin nito? May higit bang isang pag-atake ang Ukraine sa Crimea noong Setyembre 30? Wala tayong sagot sa mga tanong dahil ayaw ng Special Operations Forces magbigay ng dagdag na impormasyon maliban sa naibigay nila. Mas gusto nitong hayaang manghula ang Russia tungkol sa kung ano ang ginawa nila at kung ano ang balak nilang gawin sa susunod. Hindi na kailangang manghula kung bakit gustong tanggalin ng Ukraine ang mas maraming S-400.
Mahalagang bahagi ang sistemang ito ng estratehiya ng depensa sa himpapawid ng Russia. Nagbibigay ang missile threat ng mga pangunahing impormasyon na nagpapakita kung bakit napakahalagang sandata ng S-400 para sa Russia. Isa itong surface-to-air missile system na mobile at kayang tumarget ng halos anumang air target. Kasama rito ang drone, cruise missile, eroplano, at ballistic missile na nasa terminal phase ng pagbaba papuntang target. Ang ilan sa mga missile ng sistema ay kayang maglakbay ng hanggang 400 kilometro o mga 250 milya, bagamat ang iba ay mas limitado ang abot. Maaari ring gamitin ng Rusya ang 48 N6 missile na may 100 at 43 kilogramo high explosive warhead o ang 77 N6. Ang pangalawang missile ay may warhead na kasing bigat ng 48 N6 pero hit to kill, hindi high explosive. Bago ipakilala ang S-500 noong 2000 at 21 ang S-400, ang pinaka-advanced na air defense system ng Rusya. Ayon sa Kyiv Post, ang sistema ay maihahambing sa United States Patriot na ginagamit ng Ukraine laban sa airstrike ng Rusya. Hindi ito pinakatumpak na paghahambing dahil mas maganda ang performance ng Patriots kaysa S-400 noong digmaan. Gayunpaman, magkapareho ang kanilang kakayahan. Ang mga S-400 ay may mga istasyon ng radar, gaya ng alam na natin, mga launcher, at mga sistemang kayang automatikong mag-detect at magtalaga ng mga target. Ganap na automatiko raw ang mga sistemang ito mula pagpili hanggang paglulunsad ng misil. Modular din umano ang S-400. Sabi ng Kyiv Post, ang S-400 system ay kayang magpatakbo ng hanggang 40 launcher kahit hindi lahat ginagamit. Kada launcher ay may 4 na misil. Kaya 160 misil ang kabuang laman ng isang S-400 unit. Kaya ng radar at tracking system ng S-400 tukuyin at umatake sa 80 target ng sabay-sabay gamit tig-2 misil bawat isa. Kahanga-hanga talaga ang mga ito. Pinapatunayan din ng specs na hindi praktikal gumamit ng maraming drone para direktang atakihin ang S-400. Gagana ito kung may minimum 80 drone ang grupo. Kapag mas kaunti, maaaring maubos agad ang drone ng Ukraine bago gumana. Kaya inatake ang radar station. Dahil sa pagtumba ng istasyong iyon, halos 100 at 60 S-400 missile ng Russia ang naka-install sa mga launcher na ngayon ay halos wala ng silbi. Tinumba ng Ukraine ang air defense system na sinasabing di mapigilan. Heto kung bakit mahalaga ito. Ang S-400 na pinatay ng Ukraine ay nasa Crimea, kung saan marami ring ganitong sistema sa hilagang kanlurang baybayin. Ipinapakita niyan kung gaano kahalaga kay Vladimir Putin ang Crimea. Ang presyo ng bawat S-400 ay mula dolyar, 200 milyon hanggang dolyar, 12 bilyon depende sa source. Kahit pinakamababa na ang presyo, mahal pa rin ang sistemang ito. Pinapakita nito ang lakas ng sistema at halaga ng Crimea kay Putin. Gayunpaman, ang pagpapadala ni Putin ng napakaraming S-400 sa Crimea ay isang problema para sa Rusya. Unang lumitaw ang problema noong Mayo nang iulat ng Pravda na dinadala ng Rusya ang mas maraming depensa sa himpapawid sa Crimea ayon sa hukbong dagat ng Ukraine. Sabi ng tagapagsalita ng hukbong dagat na si Dmitry Pletenchuk, lumalabas na may problemang hindi alam o pinapansin ni Putin sa Rusya. Mahalaga ang Crimea sa Rusya, ayon kay Pletenchuk, dahil sa simboliko at logistical na dahilan. Mas mataas ang kapal ng mga sistemang pangdepensa sa himpapawid sa isla kaysa sa maraming rehiyon ng Rusya. Hirap ang mga Ruso magtustos ng pagkalugi dahil sa parusa at kulang sa microelectronics. Si Putin ay naglipat ng maraming depensa sa himpapawid ng Rusya papuntang Crimea, kaya nagkaroon ng bulag na bahagi. Pagsapit ng Setyembre, sinamantala ng Ukraine ang mga bulag na bahagi. Naglabas kami ng video na nagpapaliwanag kung paano nila ito ginawa. Kaya panoorin ninyo iyon kung gusto ninyong malaman pa kung paano ang pagkahumaling ni Putin sa Crimea ay naglalagay sa mismong lupain ng Rusya sa mas malaking panganib. Ngayon, pag-isipan ninyo ito. Napansin ni Pletenchuk na nahihirapan ang Rusya na bumuo o magpanatili ng kanilang mga air defense system dahil sa mga parusa na naglilimita sa kanilang kakayahan na makakuha ng mga kinakailangang bahagi at microelectronics. Ang isang S-400 radar station ay tiyak na kabilang sa mga bagay na nahihirapan ngayong buuin ng Rusya. Kaya ang pagtumba ng Ukraine sa isang S-400 radar station sa Crimea
ay hindi lang tungkol sa pagpapahina ng kontrol ng Rusya sa peninsula, gaya ng tatalakay natin maya-maya, kundi tungkol din ito sa pagpapahina ng mismong mainland ng Rusya. Dahil sa pagkahumaling ni Putin sa Crimea, prioridad niyang agad palitan ang nasirang radar station. Dahil imposibleng maayos iyon, kailangan niyang kumuha ng radar station mula sa ibang S-400 at dalhin ito sa Crimea. Siyempre, ang S-400 na walang radar station ay magiging bulag tulad ng tinamaan ng Ukraine. Sa huli, isasakripisyo ni Putin ang depensa sa ibang bahagi ng Russia para mapanatili ang lakas ng Crimea. Dahil sa mga puwang, nagkakaroon ng oportunidad ang Ukraine para dagdagan ang long-range strikes laban sa Russia buong 2025. Balikan natin ang pagkuha ng Russia sa Crimea. Matagal ng problema ito kay Putin dahil tuloy-tuloy ang pag-atake ng Ukraine sa air defense at military base ng Crimea. Halimbawa, mula huling Agosto hanggang unang Setyembre, 6 na kagamitang Ruso ang winasak ng Ukraine sa loob ng ilang araw. Mahalaga para sa Russia ang lahat sa Crimea. Panoorin ang aming video tungkol sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine para sa karagdagang impormasyon. Ayon sa Atlantic Council, bahagi ang mga ganitong atake ng patuloy na pagpapahina sa kontrol ng Russia sa Crimea noong Oktubre 2024. Ayon sa ulat, matagal nang tinatarget ng Ukraine ang mahahalagang target militar sa Crimea. Pinagsama ang mga atake sa Black Sea Fleet na nagdulot ng halos pagkawala ng silbi ng dati nilang kinatatakutang barko. Makakabuo ka ng estratehiyang unti-unting nagpapahina sa depensa ng Crimea. Kaya napupunta si Putin sa sitwasyong talo-talo. Maaaring pahinain niya ang mainland Russia sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga nasirang kagamitan sa Crimea. O kaya'y paluwagin niya ang kontrol niya sa Crimea sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga kagamitang iyon na kailangan para depensahan ang mainland Russia laban sa mga pag-atake doon mismo. Walang panalo ang Russia dahil nakuha ng Ukraine ang gusto nito. Maaaring makalapit ang Ukraine sa Crimea o maglunsad ng dagdag na pag-atake sa mga refinery at military assets sa Russia. Maaaring isipin ni Putin na kaya pa ring mapanatili ng Russia ang opensiba sa Ukraine kahit may problema sa air defense. Maaaring iba na ang sitwasyon ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang pangalawang pag-atake na nabanggit sa simula ng video. Ngayon, pupunta tayo sa Kharkiv, isang rehiyong patuloy na inaatake ng Russia mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Noong Setyembre, 30 iniulat ng Kiev Post na nagawang sirain ng Ukraine ang dalawang Russian TOS-1A Soltsevyok Multiple Launch Rocket Systems or Multiple Launch Rocket System sa loob ng Kharkiv. Ayon sa ulat, dalawang pag-atake ang isinagawa ng 420 Separate Achilles Drone Regiment ng Ukraine. Sa parehong pagkakataon, gumamit ng mga drone ang regiment para magawa ang misyon, tulad ng ginawa nila sa Crimea, at mayroong video bilang patunay. Ipinakalat ito kasabay ng pag-atake noong Setyembre, 29 na nangyari ilang oras lang matapos sirain ng Ukraine ang S-400 radar station sa Crimea. Mapapanood sa YouTube ang video na inilathala ng 400, 20 Separate Achilles Drone Regiment. Ang video, na nasa 50 segundo ay nagpapakita ng dalawang pag-atake gamit ang first-person view drones. Una, makikita natin ang malabong kuhan na kinukunan ng isa sa mga drone. Mahirap makita ang anumang detalye hanggang sa bahagyang ayusin ng drone ang direksyon nito. Doon na lumitaw ang target. Isa sa mga Soltsevyok Multiple Launch Rocket System ng Russia ang makikita na parang naliwanagan kumpara sa mas madilim na likuran. Bumaba ang drone ng Ukraine, mabilis na tinarget at sumabog. Pagkatapos, lumipat ang video sa kuha ng isa pang first-person view drone habang nililibot nito ang tanawin ng Kharkiv sa paghahanap ng target nito. Mabilis nitong natagpuan ang target. Gumagalaw na ang pangalawang Soltsevyok Multiple Launch Rocket System pero hindi ito sapat ang bilis. Tinarget ng drone ng Ukraine at tinamaan ang pangalawang malakas na Multiple Launch Rocket System ng Russia. Kahanga-hanga ito pero halos araw-araw may lumalabas na first-person view strike videos mula Ukraine. Ano ang espesyal sa pares ng strike na ito? Nasa sandatang nawasak ng Ukraine ang sagot. Ang Soltsevyok Multiple Launch Rocket System ay hindi basta-bastang rocket launcher. Isa itong sandata na nagkakahalaga ng 15 milyon at itinuturing na alamat sa loob ng Russia, ayon sa ulat ng Kiev Post. At ito rin ay isang multiple launch rocket system na kayang maglunsad ng mga thermobaric rocket.
nakabilang sa pinakamapaminsalang mga karaniwang bala na mayroon ang Russia sa kanilang arsenal. Ipapaliwanag namin kung bakit mahalaga ang pagpigil sa paggamit ng Russia ng mapanganib na rocket na ito. Una, mas detalyado nating tuklasin ang Salt-Sepyok Multiple Launch Rocket System. Ayon sa Army recognition, ang Salt-Sepyok Multiple Launch Rocket System ay mas kilala bilang mabigat na flamethrower kaysa karaniwang rocket launcher. Ito ay mobile dahil naka-install ito sa tank chassis ng T-72 at dinisenyo ito upang magbigay ng fire support sa mga sumasalakay na infantry at mga tangke na rehimento. Pinakamahalagang tampok nito ang block launcher na kayang magdala ng 24 na 200 at 20 mm guided pipes para magpakawala ng maraming rockets at unguided missiles sa target. Pinapatakbo ng 3 tao. Ang Sansepyak Multiple Launch Rocket System ay kayang umabot ng pinakamataas na bilis na 60 kilometro o 372 milya bawat oras at may saklaw na 500 at 50 kilometro na katumbas ng humigit kumulang 341 milya. Ang ganitong uri ng mobilidad ay nangangahulugan na maaaring gamitin ng Russia ang nakakatakot nitong multiple launch rocket system para sa isang pag-atake at pagkatapos magawa ang misyon ay maaari na itong ilipat sa susunod na target. Hindi ito perpektong sandata. Sa kabila ng sinasabing maalamat nitong reputasyon, ang Salt-Sepyok Multiple Launch Rocket System ay may ilang kahinaan ayon sa Kiev Post. Isa rito ang kakulangan sa armor. Parang multiple launch rocket system lang na nilagay sa ibabaw ng tangke, kaya madali rin itong tamaan ng mga sandatang sumisira sa mga tangke ng Russia sa pananakop. Ang mga anti-tank missile at grenade launcher ay nagdudulot ng mga banta na delikado para sa Salt-Sepyok Multiple Launch Rocket System. Dagdag pa, nakita natin na kayang lusubin ng mga drone ang multiple launch rocket system nang hindi ito makaganti. Paano ito makakabawi? Kung kapaputukan ng Sansepyok Multiple Launch Rocket System ang drone ng Ukraine, maliit ang tsansa na direktang tamaan ito, lalo na kung may malapit na tropang Ruso. Ayaw talaga ng Russia mangyari iyon. Bakit? Nasabi na namin, ang Sansepyok Multiple Launch Rocket System ay nagpapalipad ng thermobaric na rocket. Dahil dito, tinatawag itong mabigat na flamethrower dahil sa paraan ng gamit ng thermobaric na sandata. Ipinapakita ng sistemang ito kung bakit mahalaga na nawasak ng Ukraine ang dalawang Salt-Sepyok Multiple Launch Rocket System. Ipinaliwanag ng The Guardian at British Broadcasting Corporation noong 2022 kung bakit delikado ang thermobaric na sandata. Halos simula pa lang ng pananakop, gumamit na ang Russia ng vacuum bomb na nagdulot ng matinding protesta dahil sa kalupitan nito laban sa Ukraine. Ipinapakita ng alternatibong pangalan ang epekto ng pagsabog ng thermobaric na sandata. Ayon sa British Broadcasting Corporation, ang thermobaric na sandata ay may lalagyan ng gasolina at 2 pampasabog. Pagtama ng sandata sa target, sumasabog ang unang pampasabog at ikinakalat ang gasolina bilang ulap sa paligid. Sinundan ito ng pangalawang pagsabog na nagpapalaganap ng ulap na pumapasok sa mga gusali at depensang hindi selyado. Sumabog ang napakalaking bola ng apoy. Tinutupok ang lahat ng nadamay. Para bang hindi pa iyon sapat. Sinisipsip ng malaking bolang apoy ang oxygen sa paligid, kaya nagkakaroon ng vacuum na dahilan ng palayaw ng sandatang ito. Kung hindi ka tamaan ng apoy, kakulangan ng oxygen ang papatay sa iyo. Ang mga nakapipinsalang epekto na ito ang dahilan kung bakit kontrobersyal ang mga thermobaric na sandata dahil mas malaki ang pinsala nila sa mga istruktura at buhay ng tao kumpara sa karaniwang pampasabog. At gustong-gusto itong gamitin ng Rusya. Sa panayam ng The Guardian, noong Marso 2022 sinabi ni Dr. Marcus Hellyer ng Australian Strategic Policy Institute, alam natin na handang sirain ng Rusya ang lahat. Aniya, malinaw na nagkukubli ang mga Ukrainyano sa ilang lungsod. Habang nagpapatuloy ito, mas gagamitin ng mga Ruso ang lahat ng armas nila, pati thermobaric, sa mataong urban na lugar. Sa Kharkiv, nagkubli ang mga sundalong Ukrainyano at sibilyan mula nang magsimula ang digmaan. Mukhang hindi aksidente na may 2 Salt-Sepyok Multiple Launch Rocket System sa Kharkiv region. Ngayon, wala nang makakapagpakawala ng thermobaric rocket na ginamit ng Russia sa Kharkiv, kaya nabawasan ang presyon sa Ukraine.
Target pa rin ng Russia ang Kharkiv kahit itinanggi ito sumo ni Putin. Mayo 2024 hayagang nagsinungaling ang leader ng Russia nang sabi hindi siya interesado sa kupin ng Kharkiv. Sa ulat ng politiko noon, isinisi ni Putin sa Ukraine ang pag-atake ng Russia sa Kharkiv. Sabi ni Putin, sila rin ang may kasalanan sa mga nangyayari sa Kharkiv. Sila ang nagpapaputok at patuloy na tinatarget ang mga residential area sa border, kasama ang Belgorod. Sinabi ko na sa publiko, kung magpatuloy ito, mapipilitan kaming gumawa ng safe o sanitary zone. Yan ang ginagawa namin. Hindi raw ito tungkol sa pagsakop sa Kharkiv, kundi sa pagprotekta ng border region ng Russia, ayon kay Putin. Mahina yung dahilan sa ginagawa ng Russia sa Kharkiv. 2025 na tuloy pa rin ang pag-atake ng Russia. Ang presensya ng 2 Solsyepyok multiple launch rocket system ay nagpapakita ng totoong plano ng Russia kung hindi napatumba ng first-person view drone ng Ukraine ang mga rocket system na iyon. Madalas ring binobomba ng Russia ang Kharkiv. Noong Hunyo, isang pag-atake gamit ang drone, guided bomb at missile ang pumatay ng hindi bababa sa 4 sa lungsod. Gusto talaga ng Russia ang Kharkiv. Pero dahil sa drone attack ng Ukraine, mas nahirapan silang makuha ang lungsod. Sinabi ni United States Vice Presidente J.D. Vance noong Setyembre 28 na dapat magising ang mga Ruso at tanggapin ang realidad. Maraming namamatay na halos walang napapala. Sapat nang makasira kay Vladimir Putin ang mga salitang iyon. Lalo na't mula ito sa bansang inakala niyang napaniwala niyang suportahan ang Russia ilang buwan lang ang nakaraan. Pero may dagdag na kirot. Sa pahayag ni Vance, hindi lang ang United States ang nagsasabing natalo na ng Russia ang digmaan. Pati mga Ruso rin. Malaking dagok kay Putin. Inamin ng mga Ruso na talo sila sa Ukraine. Hindi ito ang inaasahan ni Putin. Nang pumasok ang kanyang puwersa sa Ukraine noong Pebrero 2022, inakala niyang agad madudurog ang paglaban ng mga Ukrainian. Oo, maaaring matalo minsan ang Russia, pero tutuloy pa rin ang mga tangke papuntang Kiev at mapipilitang sumuko ang Ukraine. Noong inangkin ng Russia ang Crimea noong 2014, lumala ang problema ng matinding lumaban ang Ukraine. Napaatras ang puwersa ng Russia at nawala ang karamihan sa mga unang tagumpay nila sa simula ng espesyal na operasyong militar. Dumagsa ang tulong militar mula kanluran sa Ukraine, na nagbago sa makabagong digmaan gamit ang mga drone. Ngayon, malapit na ang ika-4 na taon mula nang ilunsad ni Putin ang pananakop. Hindi lang matatag ang Ukraine, kundi nakakapinsala rin ito sa militar ng Russia. Kung pagsakop sa Ukraine ang tagumpay ng Russia, ibig sabihin, talo na sila. Ngayon, ilang sikat na personalidad sa Russia tulad ni Tatiana Montian ang nagsasabi nito. Hindi tulad ng mga regular na tumututol kay Putin sa Russia, si Montian ay pro-Kremlin na propagandista ayon sa Kiev Independent. Ang pagsunod sa linya ng partido ang kanyang pangunahing gawain. Ibig sabihin, ginugol niya ang mga nakaraang taon sa pag-uulit ng anumang gustong ipasabi ni Putin upang kumbinsihin ang mga Ruso na mas maganda ang kalagayan ng digmaan ni Putin kaysa sa tunay na nangyayari. Mukhang hindi na ngayon. Sa panayam noong Setyembre 22 sinabi ni Montian na sobrang sama na ng sitwasyon ng Russia kaya malapit na itong gumawa ng matinding hakbang. May paparating na pangalawang mobilisasyon. Ayon kay Montian, kung walang malaking tagumpay sa kampanya ngayong tagsibol-taglagas, mukhang wala talagang darating na ganoong tagumpay. Pagpasok ng Setyembre, bumagal ang opensiba. Maaaring nagamit na ng Russia ang huling reserba nila sa Ukraine, ayon kay Montian. Hindi ito kanluraning komentarista na pwedeng sabihing may kinikilingan ng Kremlin. Si Montiani, dating tauhan ni Putin, ay nagbubunyag ng impormasyon tungkol sa lakas tao at tagumpay ng Russia na taliwas sa opisyal na pahayag ng Kremlin. Hindi siya nag-iisa. Isang araw bago ang panayam ni Montiani, nagbigay din ng kaparehong komento si Dmitry Rogozin. Kabilang din si Rogozin sa kampo ng mga maka-Kremlin dahil mahalaga siya. Itinalaga siya ni Putin bilang senador ng Russia para sa sinakop na bahagi ng Zaporizhia. Kaya't malakas ang kanyang boses pagdating sa nangyayari sa sektor na iyon. Sinasabi ni Rogozin na natatalo ang Russia. Sa panayam ng Black Knot, tinanong si Rogozin kung bakit bigong magtagumpay ang Russia sa Ukraine. Sinabi niya, ang panig natin ay tayo lang. Ang hukbo
hukbong dagat, at dalawang kaalyado ng Russia. Hindi gaanong kasali ang hukbong dagat dahil sa malinaw na dahilan. Sa kabilang banda, maraming high-tech na bansa ang sumuporta sa rehimang Kyiv-Pushist. Habang nagpapakaawa si Rogozin para sa Russia, ang tunay na kwento ay makikita sa pagitan ng mga linya. Ang bigat ng mga parusa ng kanluran ay nagpapabigat sa Russia, ayon kay Rogozin, at nagsisimula na itong magkaroon ng epekto sa larangan ng labanan. Ang Russia, na dating itinuturing na malakas na bansang militar, ay kulang na ngayon sa mga kailangan para makagawa ng malalaking pag-usbong sa teritoryo. Ayon kay Rogozin, problema ang mga drone ng Ukraine dahil 10 beses mas marami ito kaysa sa Russia. Walang magawa ang Russia dahil ang gumagawa ng drone ng Ukraine ay underground at lampas sa abot ng Russia. Ang mapa ay gumagalaw ng may matinding hirap at napakalaking kabayaran na binabayaran ng ating mga tropa para sa pag-usad, dagdag pa ni Rogozin. Ang napakalaking kabayaran na iyon ang nag-uugnay sa mga komento ni Rogozin sa mga sinabi ni Montyan. Sabi ng dalawang pro-Kremlin na komentarista, natatalo ang Russia sa Ukraine dahil mataas ang kabayaran ng dugo ng mga Ruso para sa kakaunting tagumpay. Babalikan natin iyan mamaya. Napansin ng dating proxy leader ng Russia sa sinakop na Ukraine ang mga komento ni Rogozin. Si Pavel Gabariev ay dating pro-Russian proxy. Gumamit ng Telegram ang People's Governor ng Donetsk para magpahayag ng reaksyon sa sinabi ni Rogozin. Lohikal niyang sinabi na mas malaki ang lugi ng Russia dahil sila ang umaatake, habang depensa lang ang Ukraine. Sabi niya, masaya ang militar ng Ukraine dahil nasimulan na may plan na nilang atakihin ang mga oil refinery ng Russia. Ayon kay Gabariev, 26% ng kapasidad sa pagre-refine ng Russia ay nasira o napinsala dahil sa mga pag-atake. Bukod sa maraming nasawi sa Russia na nagpapabagal sa kanilang makinarya ng digmaan, nakikinabang din ang Ukraine sa pag-atake sa mga refinery dahil tinatamaan mismo ang teritoryo ng Russia. Isa pa ito sa mga hindi inaasahan ni Putin nang simulan niya ang pananakop. Pagkatapos, sinabi ni Gabariev ang isang bagay na hindi kailanman inaasahan ni Putin na maririnig mula sa isa sa kanyang dating mga kinatawan. Kasabay nito, patuloy ang propaganda ng Russia sa panlilinlang sa publiko na malapit nang matalo ang sandatahang lakas ng Ukraine, habang humihina ang kalaban at malapit na tayong manalo. Gayunpaman, ang sitwasyon ay patay na at sa katunayan ay nangangahulugan ng pagkatalo. Ayon kay Gabariev, nangangahulugan ng pagkatalo. Matapang ang pahayag na yan, pero ayon kay Gabariev, nagsisinungaling sa mga tao ang mga propagandista ng Russia, pati si Putin. Walang panalo ang Russia, walang progreso at maraming nawawala, sabi ni Gabariev. At tinapos niya ang kanyang pahayag sa Telegram ng isang nakakagulat na mensahe. Hindi magtatagumpay ang Central Military District hanggat buo pa rin ang kolonyal na sistema ng kapangyarihan ng Russia. Si Gabariev, na dating mahalaga kay Putin at inilagay sa posisyon sa Donetsk, ay nanawagan lang ba ng pagpapatalsik sa pamahalaan ng Russia? Tila ganoon nga ang dating ng kanyang sinabi. Pero mukhang ipinapakita lang ni Gabariev ang lumalalang galit kay Putin na nararamdaman sa buong Russia. Ang karaniwang Russian ay nagsisimula ng mapagtanto na nililoko sila ng Kremlin sa loob ng maraming taon o ngayon na napakataas na ng bilang ng mga namatay. Ngayon, nagkakaroon na sila ng lakas ng loob magsalita na dati ay hindi nila kaya. Ang Kiev Independent ay halimbawa ng lumalakas na sentimiento laban kay Putin sa Russia. Dati, hindi lumalabas ang mga komento mula sa pro-Kremlin propagandista. Ang state media ng Russia, ang kontroladong telebisyon ng estado na NTV, ay nagpalabas ng isang live na political talk show na tinatawag na Meeting Place. Sa Setyembre, 19 na edisyon, may panauhin na nagsabing imposibleng totoo ang mga numerong inilalabas ng Kremlin tungkol sa pagkalugi ng Ukraine para sa mga karaniwang Ruso. Sa pagsiklab ng labanan, umabot sa 80,000 katao ang hukbong sandatahan ng Ukraine. Kalaunan, nadagdagan ito ng 10,000 hanggang 100 at 20,000 taon-taon ayon sa panauhin. Kaya naman, imposibleng magkaroon ng 17 milyon hanggang 2 milyong kaswalti dahil kung ganoon, hindi na iiral ang hukbong sandatahan ng Ukraine. May isang kawili-wiling bilang. Batay dito, maaari nating ipalagay na sinasabi ng Kremlin ito sa kanilang mga tao na walan ang Ukraine ng hanggang 2 milyong tao na halos doble ng bilang ng kaswalti ng Russia ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine. Tulad ng binanggit ng panauhin, hindi talaga ito posible. Matagal nang bumagsak ang paglaban ng Ukraine kung totoo ito. Nagpatuloy ang usapan
at tinanong ng host ang panauhin kung naniniwala siyang nagsisinungaling ang Ministry of Defense ng Russia. Nakakagugulat ang sagot ng panauhin. Hindi lang atin, sagot niya. Bago niya idinagdag na malaking pagkakamali ang maliitin ang hukbong sandatahan ng Ukraine. Isipin ang mga implikasyon nito. Ito'y komento mula sa karaniwang Russian na nagpapakita ng pananaw ng marami tungkol kay Putin at ang madugong digmaan na kanyang pinasok. Bukod pa rito, ang mga komentong ito ay live na ipinalabas sa state-owned television. Lalong humihirap ang kalagayan ni Putin na pati Kremlin-controlled media ay nag-aalalang magpakita ng pagtutol. Marahil hindi nagkataon lang na lahat ng mga komentarista na nagsimulang magpahayag na natatalo ang Russia sa digmaan sa Ukraine ay nagsimulang magsalita pagkatapos ng panayam na ito. Maaaring may mahalagang pagbabago na. Ngayon, nanganganib si Putin na matangay ng lumalalang negatibong opinyon ng publiko. Balikan natin ang sinabi ni Gabariev na natatalo ang Russia sa digmaan. Isang pag-amin kahit hindi eksakto sa iniisip mo. Hindi iyon ang punto ni Gabariev at iba pang komentarista. Natalo ang Russia dahil sa matibay na depensa ng Ukraine at halos bumagsak ang kanilang militar. Hindi ito ang karaniwang pagkatalo na lubos na winawasak ang kalaban. Maraming salik ang naging dahilan ng pagkatalo. Una, gaya ng nabanggit natin sa panimula, ang espesyal na operasyong militar na inaasahang tatagal lamang ng ilang araw ay tumagal na ng ilang taon. Ipinakita ng Russia sa mundo na hindi ito kasing epektibo bilang bansang militar gaya ng pinaniniwalaan sa loob ng mga dekada. Ang unang pagkatalo ay ang kahihiyang dulot ng kabiguang magtagumpay agad. Ang pangalawa, at mas mahalagang pagkatalo, ay nagmumula sa lumalabas na katotohanan na hindi kayang manalo ng Russia. Maaaring kakaiba pakinggan, pero ang bansang umaatake na hindi umuusad ay talo rin gaya ng winasak ng kalaban. Ito ang problema ng Rusya. Sa kabila ng malaking yaman at tao na inilaan sa Ukraine, halos walang nakuhang teritoryo. Araw-araw dumarami ang kamatayan at palatandaan na mapipilitang sumuko ang Rusya sa layunin nitong agawin ang soberanya ng Ukraine. Ano ang mga palatandaan ng malapit na pagkatalo ng Rusya? Paano kung simulan sa maliliit na teritorial na tagumpay ng Rusya? Ipinapakita ng Kiev Independent ang negatibong epekto ng mga tagumpay na ito sa Rusya sa 2025. Ito ang taon nang inilunsad ni Putin ang tag-init na opensiba ng Rusya laban sa Ukraine. Sa simula ng opensiba, idineklara ni Putin na ang buong Ukraine ay atin, ayon sa Atlantic Council noong Setyembre 2. Ayon sa presidente ng Rusya, may dahilan tayong maniwalang kaya nating talunin ang puwersa ng Ukraine. Noong Marso, ipinakita ni Putin ang kumpiyansa sa tagumpay ng Rusya. Pero maaring nagsisinungaling lang siya sa kanyang mga tao. Tapos na ang opensiba ngayong tag-init at narito na ang mga bilang. Ayon sa datos mula sa mga mapa ng Ukraine at Deep State Open Source Intelligence Organization, nakasakop ang Rusya ng 1,500 at 48 kilometro kwadrado ngayong tag-init na opensiba o 577 milya kwadrado. Oo, mas marami iyon kumpara sa nasakop ng Rusya mula Hunyo hanggang Agosto 2024, pero maliit pa rin ito. 0,256% lang ng kabuuang teritoryo ng Ukraine. Pag isinama ang buong 2,000 at 25 lalong lumalala ang mga numero. Mula Enero 1 hanggang Agosto, 31,200 at 10,000 sundalo ng Rusya ang namatay o nasugatan. Dahil sa kabiguan ng opensiba noong tag-init, lumaki pa ang bilang kaysa inaasahan. Ngunit hindi pa rin inaasahan ni Putin ang ganitong pagkawala nang lusubin ang Ukraine at mas malala pa ang 2,024 para sa Rusya. Ayon sa Al Jazeera, noong nakaraang taon, nakuha lang ng Rusya ang 4,100 at 68 kulimpayano. 1,600 na Mi-2. Kapalit ng 427,000 sundalo. Nasa 600 at 37,000 tropang Ruso ang nawala simula 2,024 kapalit ng mas mababa sa 1% ng Ukraine. Nasabi na namin ito, pero kailangan ulitin. Hindi ito kayang panatiliin. Kahit gaano pa karami ang i-recruit ng Rusya, hindi nito pwedeng ipagpatuloy ang pag-aangkin na malapit na silang manalo kung ang mga numero ay nagpapakita kung gaano kaliit lang talaga ang kanilang progreso. Digmaan itong sinimulan ng Rusya na natatalo sila at ayaw ni Putin na malaman ng iba ito. Nagsisinungaling siya. Ngunit noong Setyembre, 30 iniulat ni Dargens na nahuli siya sa isa sa mga ito. Nagsimula ang lahat nang maglabas ang Ministry of Defense ng Rusya ng isang mapa sa kanilang Telegram channel. Wala namang kakaiba sa unang tingin. Ayon sa ministeryo,
Ipinapakita ng mapa ang mga teritoryong nasakop ng Rusya simula noong umpisa ng 2025. At kahit maaaring questionin ang mga sinasabing tagumpay na iyon, tila normal lang naman ang lahat. Gayunpaman, may ilang matatalas ang mata na nakatuklas na ang normal ay hindi talaga ang mapang ito. Hindi moderno ang mapa. Sa katunayan, ito ay hindi bababa sa 50 taon na ang tanda. Base sa ebidensya ng isang lungsod na tinatawag na Siversk na nakalagay bilang Yama sa mapa. Hindi na tinawag na Yama ang Siversk mula pa noong 1973. May iba pang issue sa pangalan, gaya ng paggamit ng mga pangalan ng lungsod na iniwan ng Russia ngunit kinuha ng Ukraine. Halimbawa, tinawag na Bakhmut ang Bakhmut. Wala namang problema, di ba? Hindi na tinatawag ng Russia na Bakhmut ang lugar. Ayon kay Dargan, kahit dati nila itong ginagamit ilang dekada na ang nakaraan, bihira na lang nilang gamitin ang pangalan sa opisyal na dokumento. Kapag isinama sa issue ng Yama, patunay ang paggamit ng Bakhmut na luma ang mapa ng Russia. Ang lumalabas dito ay sinusubukan ng Russia na gumamit ng lumang mapa para maliin ang kanilang mga nakuha sa teritoryo. Tinamaan ng Ministry of Defense ng Russia ang sarili nilang kredibilidad sa isang mapa. Bakit pa nila gagamitin ang lumang mapa kung hindi para dayain ang mga numero? Posibleng lumang hangganan ng lungsod ang ginamit sa mapa, kaya mukhang mas malaki ang nasakop ng Russia kaysa tunay. Baka totoong umaasa ang Russia sa lumang mapa at wala talagang alam kung gaano kaliit ang teritoryong inaangkin nila. Mahirap sabihin, pero nagkamali ang Russia at lalo nitong pinalala ang argumento na natatalo sila sa digmaan sa Ukraine. Dahil napag-uusapan na rin ang pagkatalo, dadalhin tayo niyan sa pangalawang palatandaan na talagang natatalo ang Russia. Maaaring kailanganin na nilang magmobilisa. Sabi ni Montian, maaaring nagamit na ng Russia ang huling reserba nito noong tag-init. Ibig sabihin, kailangan ni Putin na humanap ng mga tao mula kung saan man. Ayaw na ayaw niyang kumuha ng mas maraming sundalo sa pamamagitan ng mobilisasyon. Ginawa na ito ng Russia noong 2022, pero hindi naging maganda ang resulta. Ipinagmamalaki ng Russia na may 50,000 bagong na draft sa Ukraine. Ngunit lumalabas ang maraming reklamo. Iniulat ng CNN noong Nobyembre 2022 ang kakulangan sa pamumuno ng mid-ranking opisyal. Matinding casualty dahil sa maling taktika, kulang sa pagsasanay, at hindi natanggap na mga bayad. Bukod sa galit sa harapan, ipinahayag din ng mga asawa at ina nang na-mobilize na sundalo ang kanilang matinding galit. Ayon sa Chatham House, sa pagtatapos ng 2023, lumalaki ang banta kay Putin mula sa pamilyang ito dahil sa patuloy nilang pag-oorganisa ng protesta, petisyon at apela. Hindi lang simpleng abala ito kay Putin. Ang mga protesta ay nagpapakita ng galit na pinalakas ng tumawag sa NTV na nagsabing nagsisinungaling ang Russia sa sarili nitong mga tao. Alam ni Putin na kung muling magmobilisa, maaaring magalit ang kanyang mga tao. Patuloy pa rin siyang naghahanap ng mga taong maaaring isakripisyo. Ayon sa Radio Free Europe, Radio Liberty, nabuo ang malaking recruitment network sa Rusya. Pero baka kulang pa rin ito. Noong Setyembre, iniulat ng Ukraine Wire na muling ikinokonsidera ng Rusya ang mobilisasyon habang naghahanda sa opensibang maaaring tumagal hanggang taglamig, sabi sa ulat. Nasa 35,000 sundalo kada buwan ang kinukuha ng Rusya. Ayon sa ilang analista, hindi natutumbasan ng Rusya ang pagkalugi sa digmaan sa Ukraine, kaya maaring kailanganin nilang magpatupad ng mobilisasyon. Palatandaan itong natatalo ang Rusya. Inaasahan nilang mabilis at madali ang pananakop. Hindi inakala ng Rusya na mapipilitan silang magmobilisa ng 2 beses at mag-alok ng malaking sahod para makahikayat ng kontratang sundalo. Sa dulo, mauubos din ang mga sundalo ni Putin. Maaaring pilitin siyang talikuran ang ambisyon niya sa Ukraine o gumawa ng desisyong magpapabago ng pananaw ng publiko laban sa kanya. Alam ni Putin na talo ang Russia, anuman ang mangyari. Dito papasok ang huling palatandaan na panalo na ang Russia sa digmaan sa Ukraine at naniniwala na si Putin dito. Hindi mo maririnig yan mula sa presidente ng Russia. Ayon sa isang tanyag na military figure ng Amerika, pakiramdam sa Kremlin ay natalo na ng Russia ang digmaan sa Ukraine. Si Keith Kellogg ang espesyal na sugo ng Pangulo ng United States para sa Ukraine. Noong Setyembre, 30 iniulat ng United 44 Media ang pahayag ni Kellogg sa Warsaw Security Forum. Sa tingin ko, alam ni Putin na talo siya. Hindi siya mananalo sa laban na ito. Ayon kay Kellogg, hindi ito mangyayari. Dagdag pa niya,
Lalo pang pinapalala ng Ukraine ang pangmatagalang posibilidad na iyon sa pamamagitan ng kanilang mga pag-atake sa mga oil refinery ng Russia. Ang bawat pag-atake ay naglilimita sa gasolina at diesel na maaaring ipadala ng Russia sa tropa, ibenta sa ibang bansa, at ipamahagi sa mamamayan. Anumang bagay na nag-aalis sa Russia ng kita mula sa langis ay isang magandang hakbang, ayon kay Kellogg, dahil lalo nitong itutulak si Putin na mapagtanto ang bagay na matagal nang naunawaan ng marami sa loob ng Russia. Ang digmaan sa Ukraine ay naging imposibleng mapanalo para sa Russia. At kung hindi na kayang mapanalo ang digmaan, ibig sabihin natalo na ang Russia. Hindi na lihim ngayon na may lihim na fleet ang Russia ng ilegal na barko para maghatid ng langis at iba pang produkto sa mundo. Isa ito sa mga pangunahing paraan ng pagpopondo ng Russia sa pananakop sa Ukraine, kahit pilit nilang itinatago ang paggamit ng mga barkong ito. Pero mas malalim pa ang lihim ng Shadow Fleet kaysa sa alam natin na ngayon. Bakit ginagamit na ngayon ng Russia ang mga barkong kung ito hindi lang sa paghatid ng langis, kundi sa iba pang layunin? Nabunyag ang Shadow Fleet ni Putin matapos ilantad ng Ukraine ang pinakamadilim na lihim ng Russia. At ang lihim na iyon ay malapit ng ibunyag. Una, kaunting konteksto tungkol sa kung ano ang Shadow Fleet o kung ano man talaga ito. Pagkatapos salakay ng Rusya ang Ukraine, libo-libong parusa ang sumunod. Marami sa mga parusang iyon ay nakatuon sa sektor ng langis at gas ng Rusya, kasama ang mga kumpanya at barko na parehong gumagawa ng mga mahalagang produktong ito at tinitiyak na makarating ang mga ito sa mga customer na bumibili nito. Matalinong hakbang ito ng kolektibong kanluran. Kakatapos lang ng Russia ng magandang taon para sa fossil fuel noong 2021. Lumampas sa inaasahan ang benta kaya umabot sa 36% ng budget ng Russia ang kita mula langis at gas, ayon sa Reuters. Noong Enero 2000 at 22,500 at 13% na mas mataas ang aktual na benta kaysa tantiya. Kaya kumita ang Russia ng halos $500 milyon kada araw noong Oktubre 2021. Bilyon-bilyong halaga ang pumapasok sa Russia dahil sa fossil fuels. Sa pananaw ng kanluran, kapag may parusa, mawawala ang bilyong iyon at babagsak ang pinansyal na pundasyon ng digmaan ni Putin. Makatuwiran ang lohikang iyon, pero napahina ito nang gawin ng Russia ang isang bagay na hindi inasahan ng kanluran. Habang nagsisimula ng maramdaman ang epekto ng mga parusa, may kakaibang nangyari. Nagsimulang lumitaw ang malalaking barko, kadalasang oil tanker. Karaniwan, ginagawa ng mga barkong ito ang lahat para itago ang kanilang mga may-ari. Ayon sa Brookings, mahalaga sa estratehiya ng Shadow Fleet ang pagtatago ng tunay na may-ari ng mga tanker at pinagmulan ng langis ng Russia na dinadala ng mga ito. Ginagawa ito ng Russia gamit ang iba't ibang panlilinlang, gaya ng paulit-ulit na paglilipat ng likidong kargamento sa pagitan ng mga barko, paghahalo ng langis mula sa iba't ibang bansa, pagpepeke ng lokasyon ng mga barko, at pagpatay ng automatic identification system. Ang mga barkong ito ay sama-samang nakilala bilang Shadow Fleet at malinaw ang kanilang layunin. Tulungan ang Russia na iwasan ang mga parusa sa pamamagitan ng panlilinlang. Noong Mayo 2025, iniulat ng Ukrainian Shipping Magazine na umabot sa 14 bilyon ang ginastos ng Russia para sa Shadow Fleet. Ginagamit na rin ng Russia ang fleet na ito sa pagdadala ng langis sa dagat. Sa ikalawang kalahati ng 2000 at 24 sumo ng 50% ng krudong langis na mula Baltic ng Russia ay iniangkat ng Shadow Fleet ayon sa ulat. Kahit bumaba sa 40% pagdating ng Marso 2025, malinaw pa rin ang layunin ng Shadow Fleet. Sila ay mga tagalikom ng pera, mura at luma na barko na pwedeng gamitin ng Russia ng palihim para patuloy pumasok ang pera sa bansa. Aminin natin, walang lihim dito. Ang Shadow Fleet ngayon ay isang bukas na lihim. Alam ng lahat na umiiral ito. Kahit patuloy magkunwari ang Russia na wala ito. Kung paano gumana ang Shadow Fleet nitong mga taon, ay hindi ang malaking lihim na ibinunyag ng Ukraine tungkol sa mga lihim na barkong ito. Kaya ano ang tunay na lihim? Iniulat ng Kiev Independent ang malaking lihim na iyon noong Setyembre 28.
Pinili ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine ang petsang iyon para magbigay ng mahalagang mensahe sa mundo sa kanyang talumpati sa gabi. Ipinapakita ng intelihensiya na ginagamit ng mga Ruso ang mga tanker para maglunsad ng drone laban sa mga bansang Europeo. Ito ay isa pang ebidensya kung bakit kailangang ipasara ang Baltic Sea at iba pang mga dagat sa mga Russian tanker, lalo na sa Shadow Fleet. Tuklasin ang madilim na lihim ng Rusya. Kung hindi pa malinaw, heto ang paliwanag. Hindi na gumagamit ang Rusya ng Shadow Fleet para iwasan ang parusa sa sektor ng langis at gas. Madilim na, pero hindi pa iyon sapat kay Putin. Ginagamit na ngayon ng Rusya ang Shadow Fleet bilang bahagi ng kanilang militar na hukbong dagat. Ang mga drone na umaatake sa European Union at NATO ay inilulunsad mula sa mga tagong barko. Malaki ito. Ayon kay Zelensky, nag-i-evolve na ang Shadow Fleet. Hindi lang ito problema para pigilan ang kita ng Russia sa langis at gas, kundi kailangan din para mapanatili ang digmaan sa Ukraine. Ngayon, ang fleet ay mismong kagamitan sa digmaan. Gamit ng Russia ang mga barkong ito para sa hybrid warfare laban sa ibang bansa bukod sa Ukraine, kaya naging banta ang Shadow Fleet sa buong NATO. At ang mga pagsalakay ng drone ay mas naging madalas nitong mga nakaraang linggo. Nagbigay ang Euronews ng pagsusuri noong Setyembre 30 tungkol sa mga bansang nakakita ng mga Russian drone sa kanilang himpapawid. Siyempre, ang Poland ang laging laman ng mga balita. Noong Setyembre 9, iniulat ng depensa ng bansa na 19 na Russian drone ang pumasok sa himpapawid ng Poland. Tinawag ng bansa itong aggression ng Russia, kaya nagpadala ang Poland ng air defenses at pinabagsak ang ilang drone. Ang insidenteng ito na sinabayan pa ng pagpapadala ng Russia ng 3 Mikoyan Gurevich. 31 sa himpapawid ng Estonia ilang araw lang ang lumipas. Ang naging dahilan para balaan ng Poland ang Russia na anumang ipadala nito sa himpapawid ng Poland sa hinaharap ay pababagsakin nila. Alamin ang tungkol sa banta, suporta ng NATO at tugon ng Russia sa aming video. Sapat na ang insidenteng ito ng drone para ipakitang pinalala ni Putin ang hybrid warfare strategy niya laban sa Europa. Pero ang nangyari sa Poland ay isa lamang sa hindi bababa sa 10 insidente ng mga drone ng Russia na pumasok sa mga bansang hindi nila dapat pasukin. Isa ang Lithuania sa 10. Iniulat nitong may drone ng Russia na pumasok sa teritoryo nila noong Hulyo 28. Naranasan ng Romania ang 2 insidente ng pagpasok noong Setyembre. Una, isang araw bago harapin ng Poland ang mga drone ng Russia. Nangyari ang ikalawang pagpasok noong Setyembre 13. Parehong hinarap ng Denmark at Norway ang mga drone ng Russia malapit sa paliparan at pasilidad militar noong huling bahagi ng Setyembre. Ganon din sa Pransya. At iniulat ng Alemanya ang nakita nilang drone ng Russia sa teritoryo nila. Ang Latvia at Estonia ay kinailangan ding harapin ang mga drone. Dati, inakala na ang mga drone na ito ay umaabot sa mga bansang Europeo matapos ilunsad mula sa loob ng Russia o mula sa isa sa mga puppet state nito, gaya ng Belarus. Pero ngayon, parang hindi na ganoon. Habang tinatakot ni Putin ang mga bansang NATO na tumutulong sa Ukraine, nagpapadala siya ng Shadow Fleet bilang launch platform ng mga drone ng Russia. Hindi pa umaatake ang mga drone na iyon. Sa bawat paglusob, nakita lang sila at sa ilang pagkakataon, pinabagsak. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sinusubukan ng leader ng Russia na magpadala ng mensahe. Gusto niyang malaman ng NATO na kayang umatake ng Russia kahit saan sa Europa. At kung mangyari man iyon, ang Shadow Fleet na walang nakakapigil ay malamang na umatake rin tulad ng opisyal na mga barkong pandigma ng Russia. Hindi kailanman sasabihin ni Putin ito. Layunin ng Shadow Fleet na takpan ang mga gawain ng Russia gamit ang panlilinlang at panlolo. Plausible deniability ang layunin dito. Dahil ang pinakaayaw ni Putin ay ituring ng kanluran ang kanyang Shadow Fleet bilang lehitimong target na maaaring atakihin ng NATO at European Union. Makikita ang pagtatangkang magkunwaring walang nangyayari sa tugon ng Russia sa mga ulat ng drone na paglusob. Itinatanggi nila ito ayon sa Newsweek na nag-ulat din sa revelasyon ni Zelensky tungkol sa Shadow Fleet. Sa artikulo noong Setyembre 29, iginit ng Russia
na wala sa mga nangyayari ay sinasadya. Nagkataon lang na may 10 magkakahiwalay na insidente ng drone na pumasok sa airspace ng NATO mula Hulyo, karamihan ay noong Setyembre. Tiniyak na hindi sinadya ng Russia ang pagpapadala ng fighter jet sa airspace ng Estonia. Lahat daw ito ay isang malaking pagkakataon lang. At dapat mag-ingat ang NATO sa anumang gagawin nilang tugon. Siyempre, kalokohan lang lahat ito. Mas kapanipaniwala sana ang kasinungalingan ng Rusya kung ang pag-atake ng kanilang drone ay sa Poland at bansang Baltiko lang. Katabi ng Ukraine at minsan Rusya ang mga bansang yon. Posibleng kahit di malamang na ang mga drone mula Rusya para sa Ukraine ay mapunta sa himpapawid ng ibang bansa. Pero Alemanya, Pransya, Denmark, ang tabing na ginagamit ng Rusya para magtago ay nabubunyag kapag ang mga drone nito ay napupunta na masyadong malalim sa Europa. Walang saysay ang mga pagtanggi ng Rusya. At ngayon, ayon kay Zelensky, ang lumalalang problema ng Europa sa mga drone ng Rusya ay umabot na sa puntong ginagamit na ang Shadow Fleet bilang isang kolektibong plataporma ng paglulunsad. Lalong lumalala ang fleet bilang problemang militar. Ano ang ibig sabihin ng pagbubunyag ng madilim na lihim ng Rusya para sa hinaharap? Una, matalino ang paggamit ng Rusya ng Shadow Fleet para sa drone attacks dahil ito ay nasa legal na gray area. Itinampok ng The Economist noong Setyembre 30 kung paano mahihirapan ang militar ng NATO na pigilan ang flashing red threat mula sa madilim na fleet ng Rusya. Hindi talaga problema ang pagtukoy kung aling barko ang sa Shadow Fleet ng Rusya kahit tinatago ito ng Rusya. Madalas nang naganap ang pagkakakilanlan. Nilalagyan ng parusa ang daan-daang barko sa fleet at kaya ng NATO members tukuyin ang mga ito kahit nag-ooperate pa. Hindi ito masyadong makakilos laban sa Shadow Fleet. Napakahirap ipatupad ang anumang international na patakaran sa pagpapadala laban sa Shadow Fleet. Halimbawa, ginawa talaga ito ng mga Ruso. Ginagamit ang fleet na ito para labagin ang batas at iwasan ang mga parusa mula pa simula. Kahit mahuli ang Shadow Fleet na barko sa bawal na teritoryo, kadalasan hindi umepekto ang karaniwang legal na paraan. Natutuhan na ng Finland ang leksyong iyan sa mahirap na paraan, ayon sa The Economist. Mula nang putulin ng Eagle-S ang mga kable sa Gulf of Finland, nahirapan ang mga taga-usig ng Finland na patunayan na hindi ito aksidente. Ang barkong pagmamay-ari ng kumpanyang nakarehistro sa United Arab Emirates at naglalayag sa bandila ng Cook Islands ay may koneksyon sa Russia, ayon sa ulat. Halos mahuli na ng Finland ang barko ng Russia na pinuputol ang mga kable, pero nahihirapan pa rin silang gumawa ng aksyon. Paano magkakaroon ng legal na aksyon kung magpapalipad ng drone mula sa barko ng Shadow Fleet sa ganitong sitwasyon? Hindi magpapalipad ng drone ang Russia kung may NATO na nakamasid at itatanggi nila na galing ito sa barko kapag nadiskubre. Hindi rin magsisimula ang mga tauhan ng NATO na sumampa sa Shadow Fleet ships para lang tingnan kung may drone operators sa loob. Mahirap makuha ang ebidensyang tatanggapin sa korte. Kahit mapatunayan na galing sa Shadow Fleet ng Russia ang mga drone sa European airspace, itatanggi pa rin ito ng Russia. Maaaring magpadala ang NATO ng mga barko para magbantay sa kanilang mga karagatan. Pero hindi naman kayang bantayan ng mga barko ng NATO ang lahat ng lugar sabay-sabay. Dagdag pa, ano ang gagawin nila kung makakita sila ng barko ng Shadow Fleet? Kung nasa karagatan ng NATO ang barko at nahuling nagpapalipad ng drone, posible sigurong may magawa ang NATO o atakihin ito ng isa sa kanilang barko. Ang ganitong pag-atake ay pipilitin si Putin na aminin na Russian ang Shadow Fleet, kaya maaaring kondenahin niya ito. Sa totoo, malabong ipagsapalaran ng NATO ang paglala ng sitwasyon. Iyon ang punto. Pinapayagan ng Shadow Fleet ang Russia na magsagawa ng hybrid na mga pag-atake laban sa mga bansa ng NATO nang walang anumang kaparusahan. Kaya't nagiging mahalagang kasangkapan ito para kay Putin. Malinaw na, matapos ang mga buwan ng paglusob ng Russian drone, nagiging mas malaking banta sa Europa ang unmanned aerial vehicles sa hybrid na mga pag-atake. Lalong lalaki ang banta na iyan ngayon na ang mga drone ng Russia ay tila nasa dagat na rin. Ginawa na ni Zelensky ang puntong ito. Sinabi ng Pangulo ng Ukraine sa Setyembre, 29 na ang mga drone ng Russia ang pangunahing banta ngayon.
Hindi lang sa Ukraine at silangang NATO, kundi pati sa buong hilagang Europa. Ayon kay Zelensky, tutulong ang Ukraine sa Europa laban sa mga drone ng Russia. Ayon kay Zelensky, iminungkahi ng Ukraine sa Poland at mga katuwang na magtayo ng magkasanib na panangga laban sa banta mula sa himpapawid ng Russia. Posible ito. Kayang labanan ng Ukraine ang mga drone at misil ng Russia. At kung magsasama-sama tayo sa rehiyon, sapat ang armas at kapasidad sa produksyon. Malinaw ang punto ni Zelensky na pagkakaisa ang solusyon sa banta ng drone ng Russia. Pero habang nakikipagdigma pa ang Ukraine sa Russia, hindi tiyak ang laki ng maiaambag nito. Seryosong hinaharap ng Europa ang banta ng drone mula Russia kahit saan ito galing, pati mula sa Shadow Fleet. Noong Oktubre 1, nagtipon ang mga leader ng European Union sa Copenhagen para talakayin kung paano lalabanan ang patuloy na drone attacks ng Russia. Tiniyak ng Denmark na magiging ligtas hanggat maaari ang pagpupulong. Kaya nagpatupad ito ng mahigpit na mga limitasyon sa trapiko para sa mga mamamayan ng Copenhagen at ipinagbawal ang paglipad ng mga sibilyang drone hanggang Biyernes. Ipinatupad ang pagbabawal na iyon upang maiwasan ang kalituhan sa pagitan ng mga legal at posibleng mapanganib na mga drone at upang mapagaan ang pasanin sa seguridad sa panahon ng summit. Habang ginagawa ang video na ito, tuloy pa ang pagpupulong kaya wala pang resulta na may ulat. Ideally, dapat may plano ang European Union sa pagharap sa mga launch drone ng Shadow Fleet ng Russia. Pero mahirap hulaan kung ano ang magiging itsura ng ganoong plano. Para kay Putin, ang pinakabagong paggamit niya ng Shadow Fleet na ilang taon niyang binuo ay tungkol lahat sa kalabuan. Alam ng leader ng Russia kung gaano kahirap para sa NATO na gumawa ng aksyon laban sa mga barko ng Shadow Fleet niya nang hindi nilalagay sa panganib ang paglala ng tensyon, lalo na't malapit nang sumabog ang tensyon sa pagitan ng Russia at NATO. Patuloy gagamitin ni Putin ang mga drone para subukan ang depensa at pagkakaisa ng Europa. Ayon sa Euronews noong Setyembre 30, hindi pa rin magkasundo ang Europa kung bakit at kung totoong ginagawaan ng Rusya ang mga ito mula pa noong una. Posibleng kahit papaano nampaadnang ang mga drone ng Rusya na pumapasok sa himpapawid ng NATO ay aksidenteng nangyayari matapos maligaw dahil sa mga teknik ng electronic warfare ng Ukraine. Mukhang malabo iyon kung ipagpapalagay na sinadya ang mga pagpasok. Pinupukaw ba ng Rusya para subukan ang mga reaksyon? Ginagamit ba nila ang drone para subukan ang depensa? Gusto lang ba ng Rusya na takutin ang mga bansang akala nila'y ligtas na sa ambisyon ni Putin sa pagpapalawak ng teritoryo? Maaaring lahat o wala sa mga rason na ito. At ang kalituhan tungkol dito ang mismong gustong likhain ni Putin. Lalo pang pinalabo ni Zelensky ang kalituhan tungkol sa Shadow Fleet ng Rusya. Maaaring magdulot ng higit pang pagkakabaha-bahagi sa mga leader ng Europa ang pahayag na iyon. Lalo na sa mga hindi naniniwalang kayang gawin ito ng Rusya nang walang matibay na ebidensya. Baka iyon talaga ang gusto ni Putin. Ang maghati gamit ang kanyang mga drone. Hindi sumakop. Maaaring bahagi rin ng palaisipan ng leader ng Rusya ang Shadow Fleet. Ngayon na nabunyag na ang madilim na lihim ng Rusya, tanong ay ano ang pwedeng gawin dito? Malinaw na dagdag na parusa ang sagot. Ayon kay Zelensky, matapos niyang ibunyag ang Shadow Fleet ng Rusya. Inulit din ni Svetlana Romanko, founder ng Razum We Stand, ang panawagan para sa mas mahigpit na parusa laban sa pag-export ng enerhiya ng Rusya. Binatikos ni Romanka ang United States dahil sa pagkaantala ng sekundaryang parusa. Dapat ipataw ng United States ang lahat ng parusa sa pag-export ng fossil fuel ng Rusya at sekundaryang parusa sa bumibili ng langis nito. Higpitan ang restriksyon sa Arctic liquefied natural gas ni Putin at itigil ang Shadow Fleet ng mga tanker na nagdadala ng dugong langis ng Rusya. Ayon kay Romanko, pinagtatalunan pa ang bisa ng mga parusa laban sa Shadow Fleet dahil hindi naman talaga kulang ang mga umiiral na parusa. Noong Hulyo, inanunsyo ng United Kingdom ang parusa sa 100 at 35 oil tankers ng Russian Shadow Fleet. Nagparusa ang 100 at 5 barko ng Shadow Fleet sa ika-18 nitong pakete, kaya 400 at 44 na ang kabuang bilang ng mga naparusahan. Malaki ang posibilidad na ang ika-19 na pakete ng European Union ay papatawan pa ng
mas maraming parusa sa mga kahina-hinalang barko ni Putin. Kung gaano kaepektibo ang mga parusang ito laban sa mga barkong mukhang legal ay isa pang tanong. Lubos. Ayon sa mga parusa sa Russia, epektibo ang mga hakbang na ito kahit hindi perpekto laban sa Shadow Fleet. Ayon sa ulat, hindi nawawala ang mga parusadong tanker pero nagiging mas hindi aktibo ang mga ito base sa pag-aaral sa Shadow Fleet. Nagdadagdag ito ng abala at gastos sa Russia dahil mahirap palitan ang mga barkong naparusahan. Ayon sa pag-aaral, bumaba ng 80% ang biyahe ng Shadow Fleet na pinatawan ng parusa. Kaya mas nag-iingat ang Russia sa pagpapalabas ng mga barkong ito. Ang pag-iingat ay maaaring makatulong mabawasan ang problema ng Shadow Fleet drones kahit hindi ito ganap mapipigilan. Ipinapakita ng 80% na bawas sa nilalakbay na distansya na hindi lang tinatambak ang mga barko sa mga pantalan. Patuloy pa rin silang naglalayag kahit mas kaunti na ngayon. Na-sanction sila, kaya magagamit pa rin ni Putin ang mga ito. Kahit anong gusto niyang paraan. Nakakatulong ang sanction pero hindi nito nasosolusyonan lahat. Para tuluyang maputol ang operasyon ng Shadow Fleet, maaaring kailangang umasa ng European Union at NATO sa Ukraine para magsagawa ng direktang pag-atake para sa kanila. Sinimulan na ito ng Ukraine. Noong Setyembre 13, iniulat ng Pravda na nagawang tamaan ng mga drone ng Ukraine ang 2 barko ng Russian Shadow Fleet sa Primorsk Oil Port. Ginagamit ng Ukraine ang mga drone para sirain ang oil port ng Russia sa Black Sea, na tinatamaan ang Shadow Fleet sa pagtanggal ng mga port na ginagamit sa pagkarga ng langis. Parehong may mga benepisyo ang 2 paraan at nagkakabuo sila sa isa't isa. Umaatake ang Ukraine habang nagpapataw ng parusa ang kanluran. Dapat isaalang-alang ang anumang pipigil sa Shadow Fleet na pumalaot. Kung totoo ngang nagpapalipad ng drone ang Russia mula sa mga barkong ito, mas delikado ang fleet na ito. Maaaring makatanggap ang Ukraine ng isang kamanghamanghang pag-upgrade sa kanilang arsenal mula mismo sa Estados Unidos ng Amerika. Mga Tomahawk missile sa kahanga-hangang abot at napakalakas na puwersa ng pagsabog, magbubukas ang mga makabagong missile na ito ng napakaraming bagong posibilidad. Papayagan nito ang puwersa ng Kiev na magsagawa ng malalalim at mapanirang pag-atake sa malalayong teritoryo ng kalaban. Kaya nilang paluhurin ang Russia at wasakin ang loob ni Vladimir Putin na magdadala ng digmaan sa bagong direksyon. Narito kung bakit. Binuo noong dekada 1970 ang BGM, 100 at siyam Tomahawk Land Attack Missile or Tomahawk Land Attack Missile ay isa sa pinakamakapangyarihang land attack cruise missiles sa buong mundo. May 4 itong pangunahing kalamangan kumpara sa ibang mga misil. Pinakamahalaga sa mga kalamangan ay ang abot o range. Ang mga Tomahawk na misil ay kayang maglakbay ng napakalalayong distansya. Kaya nitong tamaan ang mga target na hanggang 1,000 milya ang layo mula sa pinagmulan ng paglulunsad. Ang ilan sa mga naunang version ng Block 2 ay kaya pang lumayo kaysa doon, umaabot ng humigit kumulang 1,500 at 50 milya. Pero inalis na ang mga ito ilang taon na ang nakalipas. Kahit na ganoon, ang 1,000 milya ay napakalayong distansya, lalo na kung ikukumpara sa napakaraming ibang karaniwang misil, na karamihan ay mas maliit ang pinakamalayo nilang naaabot. Halimbawa, ang Storm Shadows ng Europa ay umaabot lang ng 155 milya. Dahil kaya nilang tamaan ang malalayong target, binubuksan ng Tomahawk ang maraming paraan ng pag-atake. Nagbibigay ng halos walang kapantay na kakayahan sa malalim na pagsalakay sa mga gumagamit nito. Kasabay nito, nagdudulot sila ng takot sa mga puwersa ng kalaban. Kapag alam ng kalaban na maaari silang tamaan kahit saan at kailanman, mas mahirap hulaan ang kanilang kilos at gumawa ng hakbang para maprotektahan ang kanilang tao at ari-arian. Pero hindi rin ganoon kahalaga ang abot ng mga misil na ito kung mabagal ang galaw nila o madali silang salagin. Dito papasok ang pangalawang bentahe ng Tomahawk, ang liksi nito. Kahit mahaba ng 20 talampakan, may 85 talampakang pakpak at higit 3,300 libra ang bigat. Nakakagulat pa rin ang liksi ng mga misil na ito. Pinapagana ng Williams International F-100 at 7 Guar 400 at 2 turbofan engines gamit ang TH Daimler fuel
at solid fuel rocket boosters. Ang mga Tomahawk ay umaabot ng pinakamataas na bilis na humigit kumulang 570 milya bawat oras. Hindi ito kasing bilis ng tunog, kaya classified ang Tomahawk bilang subsonic missile. Hindi supersonic o hypersonic, pero mabilis pala rin ito. Bukod pa rito, ang mga Tomahawk ay sumusunod sa mababang altitude na ruta ng paglipad. Karaniwang naglalakbay sa taas ng mga 100 hanggang 150 talampakan mula sa lupa. Dahil dito, mas mahirap silang makita sa radar ng kalaban at salagin. Dahil tinatago ng lupain ang mga missile habang sinusundan nila ang ruta ng paglipad. Bukod pa rito, ang mga Tomahawk ay kayang gumamit ng iba't ibang sistema ng paggabay, kabilang ang Global Positioning System Inertial Navigation at Terrain Contour Matching upang maabot ang kanilang mga target. Dahil dito, halos palaging tumatama ang mga Tomahawk sa kanilang mga target. At kahit na makita ng kalaban ang paparating na missile, madalas ay kakaunti na lang ang oras nila para makarik o makasagot sa banta. Bukod dito, kayang gumawa ng evasive maneuver ng mga Tomahawk sa ere para mabawasan ang posibilidad na maharang. Ang pinakabagong version ay kayang i-reprogram habang bumibiyahe para tamaan ang hanggang 15 pre-programmed na alternatibong target. Bukod dito, kaya nilang magpalipad-lipad sa target ng matagal bago umatake gamit ang onboard na camera para magbigay ng mahalagang impormasyon sa labanan. Lahat ng ito ay nagpapahirap sa pagharap sa mga Tomahawk. Mabilis, maliksi, at mahirap hulaan ang galaw nila. Kahit akala ng kalaban alam nila ang pupuntahan ng Tomahawk, madali lang baguhin ng mga operator nito ang direksyon ng paglipad at pumili ng ibang target para mabigla ang kanilang kalaban. Gaya ng sinabi ni Federico Borsari, isang fellow sa Center for European Policy Analysis SIPA. Isa itong napakabilis pero subsonic pa rin na cruise missile. Pinaghalo nito ang iba't ibang sistema ng paggabay para maging tumpak. Sa panayam sa Kiev Independent, sinabi ni Borsari, sa ngayon, ito ang pangunahing gamit ng United States para tamaan ang malalayong target sa lupa, kadalasang inilulunsad mula sa mga platapormang pandagat tulad ng submarino at barkong pandigma. Kapag naabot ng Tomahawk ang target, sapat ang lakas nito para magdulot ng matinding pinsala. Ito ang ikatlong mahalagang kalamangan. Lakas. Ang pinakamalalakas na Tomahawk ay pwedeng lagyan ng high explosive na ulo ng bala na hanggang 1,000 libra ang bigat. Pwede rin silang lagyan ng submunition dispensers at BLU. 7B bombang may pinagsamang epekto. Sa madaling sabi, sapat na ang mga missile na ito para sirain halos anumang target na madaanan nila. Kasama rito ang mga importanteng gamit militar at bahagi ng infrastruktura, gaya ng command post, punong himpilan, imbakan ng bala, paliparan, hangar, barko, imbakan ng gasolina, tulay, daungan, istasyon ng radar, depensa sa himpapawid, pati matitibay na estruktura tulad ng pinalakas na bus at underground bunker. At hindi lang ito haka-haka, napatunayan na ito. Ginamit na ang mga Tomahawk simula pa noong unang bahagi ng dekada 90 sa Gulf War at Operation Desert Storm. Madaling winasak ang surface-to-air missiles sites, air defense facilities, at command posts. Ang militar na may Tomahawk missiles ay kayang burahin ang estruktura ng kalaban kahit kailan nila gusto at halos walang magawa ang kalaban. Ang ika-4 at huling malaking bentahe ng Tomahawk ay ang flexibility nito. Ito ay nilikha sa Applied Physics Laboratory ng Johns Hopkins University sa Maryland. Dinisenyo ito para tugunan ang United States military sa medium hanggang long-range cruise missile na flexible para sa iba't ibang warheads. Nagpasya ang development team na gumamit ng modular na disenyo, kaya nakagawa sila ng higit 100 bersyon sa paglipas ng mga taon. May mga anti-ship na version ng Tomahawk, pati na rin ang iba't ibang land attack na version na may iba't ibang klase ng warheads para sirain ang iba't ibang uri ng target. Ilang beses nang in-upgrade ang disenyo ng Tomahawk sa paglipas ng mga taon, kaya naidagdag ang mga bagong teknolohiya na nagpapalakas at nagpapadali sa paggamit ng mga missile. Sa kabuuan, naibibigay ng mga Tomahawk ang lahat ng inaasahan mo sa isang cruise missile. Mapamahabang abot, malakas na puwersa ng pagsabog,
at kahangahangang liksi sa ere. Bukod dito, nabanggit na ang mga misail na ito ay napatunayan na sa aktwal na labanan. Ang United States Air Force, Army at Navy ay tumanggap ng Tomahawk sa pagdaan ng panahon at daan-daan na ang nagamit sa malalaking labanan at operasyon. Higit sa 300 ang pinaputok sa mga pangunahing target sa Iraq noong Operation Desert Fox noong 1,978 halimbawa. 2 ng iba pa ang tumama sa mga target sa Afghanistan sa Operation Enduring Freedom matapos ang pag-atake noong Setyembre 11. Ginamit din ito sa Libya, Syria at huli sa Iran. Ang iba pang mga sandatahang lakas sa buong mundo, kabilang ang British Royal Navy, Royal Australian Navy at Royal Netherlands Navy, ay kumuha rin ng mga Tomahawk mula sa United States. At ilang iba pang mga bansa tulad ng Canada, Germany, Poland at Spain ay nagpahayag na rin ng interes na bumili ng sarili nilang mga Tomahawk. Marami pang ibang cruise at ballistic missiles dyan na maganda ang itsura sa papel o may kahangahangang technical na mga detalye at kakayahan. Nangunguna ang Ukraine dito, kamakailan nilang inilantad ang long-range Flamingo missiles nila. Marami sa makabagong missile program ay hindi pa nasusubukan o napatunayan sa totoong labanan. Ang Tomahawk ay dekada ng ginagamit at epektibong sumisira ng maraming target ng kalaban. Isa itong napaka-maaasahan at napakalakas na sandata at isang napakahalagang karagdagan sa anumang arsenal. Malaking pagbabago ito sa laban para sa Ukraine. Bagamat wala pang opisyal na desisyon na magpadala ng Tomahawk sa Ukraine, masusing pinag-aaralan ito ayon kay United States Pangalawang Pangulo J.D. Vance. Sa panayam sa Fox News noong Setyembre 28, sinabi ni Vance na desisyon ito ng Pangulo. Ang huling desisyon kung ano ang gagawin ng Pangulo ay kung ano ang makakabuti para sa interes ng Estados Unidos ng Amerika. Dagdag pa ni Vice Presidente, malinaw na seryosong pinag-iisipan ito ng United States. At ito rin ay ilang beses nang hiniling ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine. Ilang araw lang ang nakalipas. Lumabas ang balita tungkol sa lihim na pag-uusap ni Zelensky at Trump sa United Nations General Assembly. Iniulat na hiniling ni Zelensky kay Trump ang kakayahan ng Ukraine para long-range strike at iginiit na makakatulong ang Tomahawk missile para dagdagan ang presyon kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia na posibleng magbunga ng kasunduang pangkapayapaan. Nang tanungin ng Axios kung paano ang naging takbo ng mga pag-uusap, nagpakita ng optimismo si Zelensky at sinabi niyang bukas si Trump sa ideya. Tinapos niya ang sagot niya sa ganitong mga salita. Sinabi niya, pagtatrabahuhan natin ito. Tinanggihan ni Joe Biden na unang pangulo ni Trump ang hiling ni Zelensky ng Tomahawk missiles noong 2000 at 24 dahil naniniwala siyang delikado itong ibigay sa Kiev. Mukhang susunod din si Trump sa parehong landas. Sa simula, nagpakita ng pag-aatubili ang ika-47 na Pangulo na tulungan ang Ukraine ng karagdagang armas. Mas pinili niyang ituon ang pansin sa pagtutulak ng usapang pangkapayapaan at magmungkahi ng mga paraan upang tapusin ang digmaan. Ginagawa ito sa pagpapalit ng teritoryo. Halimbawa, nitong Abril, sinabi ng United States President na mananatili ang Crimea sa Russia. Paulit-ulit niyang hinimok ang Ukraine na isuko ang ilang teritoryo sa Russia kapalit ng tigil putukan at negosasyong pangkapayapaan. Kamakailan, biglang nag-iba ng malaki ang tono ni Trump sa kabaligtaran. Noong Setyembre, inaprubahan ng Administrasyong Trump ang unang malaking tulong militar mula United States para sa Ukraine na pinondohan ng NATO's Prioritized Ukraine Requirements List. Prioritized Ukraine Requirements List. Dumating ang unang padala matapos ang ilang araw. Pagkatapos, isang hakbang pang ginawa ni Trump, naglabas siya ng matapang na pahayag sa kanyang social media site na Truth Social, kung saan inanunsyo niya na maaaring mabawi ng mga puwersa ng Ukraine ang lahat ng kanilang lupain na kinuha sa kanila ng Russia. Matapos maintindihan ang sitwasyong militar at ekonomiya ng Ukraine at Russia, pati na rin ang problemang ekonomiya na idinulot nito sa Russia. Sa palagay ko, kayang lumaban ng Ukraine at mabawi ang buong bansa sa tulong ng European Union. Sa pagdaan ng panahon, tiyaga at pinansyal na suporta mula sa Europa at lalo na mula sa NATO, ang pagbabalik sa orihinal na mga hangganan kung saan nagsimula ang digmaan na ito ay talagang posible. Binatikos ni Trump ang Russia. Sinabing 3.5 taon na itong nakikipaglaban
nang walang malinaw na layunin sa isang digmaang dapat daw natapos sa isang linggo. Malaking pagbabago ito mula sa Amerikanong leader na nagpapakitang napagod at nainis na siya sa kasinungalingan at maling pangako ni Putin. Ito ay, sa katunayan, kinumpirma ng kalihim ng Estado ng United States Marco Rubio na kamakailan ay ibinunyag iyon. Talagang galit si Trump kay Putin dahil tumanggi itong makipag-ugnayan sa mga pagsisikap ni Trump na tapusin ang digmaan. Inaprubahan ni Trump ang paghahatid ng ilang pangunahing armas ng Amerika sa Ukraine bilang bahagi ng paunang tulong ng kanyang administrasyon, kabilang ang Patriot Air Defenses at HIMARS rocket systems. Sinabi rin niya sa kanyang Truth Social post, "Patuloy tayong magbibigay ng armas sa NATO para magamit nila ito, ayon sa gusto nila." Ipinapahiwatig nito na posibleng payagan na ni Trump ang Ukraine na magkaroon ng Tomahawks at magbabago iyon ng lahat dahil ang Tomahawks ay mas higit pa kaysa sa anumang iba pang long-range missile system na natanggap ng Ukraine mula sa mga kaalyado nitong kanlurani hanggang sa ngayon. Palalakasin nito ang arsenal ng Ukraine sa paraang di kayang tapatan ng ibang sandata. Ayon kay Borsari, malaking upgrade para sa arsenal ng Ukraine ang Tomahawks, lalo na sa kakayahan nitong umatake mula sa malayo. Papayagan nitong maghatid ang Ukraine ng mas mabigat na payload laban sa mga target kaysa sa gamit nila ngayon. Ito ay dahil kahit maganda ang mga lokal na missile program ng Ukraine tulad ng Long Neptune at Zapsan, umasa pa rin sila sa sandata at drone mula kanluran para sa long-range at malalim na pag-atake sa mga target ng Russia. Sa Operation Spiderweb attack ngayong taon, gumamit ang Ukraine ng simpleng drone na palihim na ipinasok sa mahahalagang lokasyon sa Russia na nagdulot ng bilyong dolyar na pinsala sa eroplano at paliparan ng Russia. Regular ding nagsasagawa ang Ukraine ng mga kamanghamanghang drone strike sa mahahalagang target tulad ng mga oil refinery, pipeline, imbakan ng gasolina at mga imbakan ng bala. Malaki ang epekto nito. Kasalukuyang may matinding krisis sa langis ang Russia dahil sa kakulangan ng gasolina sa buong bansa, dulot ng mga estratehikong pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad na kaugnay sa gasolina. Sinira ng mga drone ng Ukraine ang mahahalagang radar, depensa sa himpapawid, command post at iba pang lokasyon sa Russia at mga sinakop na teritoryo na nagpapahina sa makinarya ng digmaan ng Kremlin. Isa-isa, walang duda na epektibo ang mga pag-atake ng drone. Pero hindi pa rin ito kasing lupit ng cruise at ballistic missiles. Gaya ng sinabi ni Ivan Stupak, dating opisyal ng Security Service of Ukraine at mambabatas ng Ukraine, nakakapinsala talaga ang mga drone. Kayang lumipad ng mga iyon sa mga bintana ng depensa sa malayong Russia. Kung umatake sila, gaganti tayo. Maging tapat, ang 50 kilo ng pampasabog ay 50 kilo lang. Pero ang 500 kilo sa isang misil ay mas malaki ang epekto. Isa yan sa mga dahilan kung bakit regular na binobomba ng Russia ang mga bayan at lungsod ng Ukraine tulad ng Kyiv. Hindi lang sa dami ng drone, kundi pati dos-dosenang misil din. Kadalasan, ang mga drone ay ginagamit para lituhin at pagurin ang depensa sa himpapawid ng Ukraine upang makalusot ang mga misil at magdulot ng malaking pinsala. Sa dami at lakas ng misil, hindi talaga patas ang laban ng Russia at Ukraine. Pinaniniwalaang may malaking imbakan ng Russia ng Caliber-class cruise missiles at Iskander ballistic missiles para ipagpatuloy ang pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine. Samantala, limitado lang ang Storm Shadow at ATACMS missiles ng Ukraine. Kahit malaki na ang progreso sa paggawa ng sariling missile, kulang pa rin ito sa infrastruktura para makagawa ng marami. Halimbawa, ang Flamingo ay kayang lumipad ng lampas 1,000 at 800 milya, 3,000 kilometro, at magdala ng warhead na mahigit 2,500 libra ang bigat. May mga magkakaibang ulat kung kailan talaga ito magsisimula ng serye ng produksyon. Sinasabi ng ilan na maaaring sa 2,000 at 25 pa lang, habang ang iba naman ay tumutukoy sa 2,000 at 26, kaya hindi pa rin tiyak ang opisyal na katayuan nito. Ibig sabihin, hindi pa makakagawa ang Ukraine ng seryosong estratehiya gamit ang missile na ito ngayon. Kung magpadala ang Amerika ng Tomahawk, mabilis makakagawa ng Ukraine ng plano para sa sunod-sunod na pag-atake sa mahahalagang military target ng Russia. Maraming target ang kayang abutin ng Tomahawk
At nakakagulat ito. Sa Tomahawk, kaya ng tamaan ng Ukraine hindi lang paligid ng Moscow, kundi pati malalayong lungsod gaya ng St. Petersburg, Nizhny Novgorod at Saratov. Halimbawa lang ang mga ito. Biglang nalagay sa panganib ang maraming bus ng himpapawid, command post, oil refinery at planta ng produksyon ng Russia. At marami ng ebidensya ng inobasyon, pagiging malikhain at epesyensya ng Ukraine pagdating sa pagpili ng mga target at pagtama sa pinakamahina at pinakamahalagang lokasyon ng Kremlin. Di tulad ng Russia, na basta na lang bumobomba sa Ukraine at nagpapadala ng drone at missile sa ibang bansa nang walang klarong misyon. Bukod sa pagpatay ng maraming tao, iba ang approach ng Ukraine. Pinipili nito ang pinakamahalagang target gaya ng mga refineria at imbakan ng bala. Ang mga target na ito ay tunay na nagpapahina sa makinarya ng digmaan ng Kremlin at nagpapahirap sa Russia na sumulong, sakupin ang teritoryo at panatilihin ang kanilang natitisod na ekonomiya. Sa paggawa nito, bawat isang pag-atake, pinapahirap ng Ukraine ang digmaan para sa Russia na mapanatili. Kahit sa teorya, mas pinapressure nito si Putin na aminin na hindi niya makukuha ang gusto niya at pumayag sa kasunduang kapayapaan. Matagal at may gastos, pero epektibo ang estratehiya ng Ukraine. Malaking dagok ang tinamo ng produksyon ng langis ng Russia. Humihina araw-araw ang ekonomiya. At nahihirapan ang mga puwersa nitong makakuha ng teritoryo sa frontline. Maaaring pabilisin ng mga Tomahawk ang buong prosesong ito nang hindi masukat ang bilis. Bibigyan nito ang Ukraine ng kapangyarihang sirain ang mas marami pang mahahalagang pasilidad ng Russia at itulak ang Kremlin sa bingit ng ganap na kapahamakan. May mga hamon na dapat lampasan ng Kiev para mapakinabangan ang anumang Tomahawk na matatanggap nila. Una sa lahat, sinasabing ang bawat Tomahawk missile ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $2 milyon, kaya malabong magpadala ang United States ng napakaraming inventaryo nito. Pero kahit kaunti lang ang matanggap ng Kyiv, sapat na ito para makapagdulot ng matinding pinsala sa mga kalaban, basta't gagamitin nila ito ng maingat at magpaplano ng mga pag-atake na may parehong antas ng presisyon at estratehiya na ipinakita nila hanggang ngayon, upang mabawasan ang posibilidad na masayang ang alinmang misil. Ang isa pang malaking hamon ay ang mga launcher, dahil kailangan ng mga missile ng espesyal na plataporma para mapalipad. Ayon kay Vadim Skibitsky, Deputy Head ng Military Intelligence ng Ukraine na Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine, hindi madadaling gamitin ang Tomahawk. Base sa panayam niya sa The Guardian ngayong taon, ang isimang mga pangunahing launcher ay barkong pandigma o strategic bomber. Wala tayong strategic bomber na eroplano. Dahil dito, hindi lang mismong mga missile ang kailangang ibigay ng United States, kundi pati na rin ang mga launch platform tulad ng Typhoon para mapagpaputukan ng mga ito. Bilang alternatibo, ang iba pang kaalyado ng Ukraine sa NATO ay kailangang gumawa at magbigay ng angkop na platforma na mangangailangan ng mas maraming oras, pera, at mga mapagkukunan. Maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa pag-atake ng Tomahawk sa Russia na magbibigay sa Kremlin ng mas maraming oras para palakasin ang aggression sa frontline. Dahil sa mga isyong ito, may ilang analyst na nagmungkahi na bigyan ng United States ang Ukraine ng mga alternatibo sa Tomahawk tulad ng Joint Air-to-Surface Standoff Missile. Saklaw nito ay mga 1,000 kilometro. Napakalakas nito at maaaring maging magandang solusyon para sa Ukraine. At mas madali rin itong i-integrate sa mga eroplano ng Ukraine kumpara sa Tomahawk. Iba pang kaalyado ng Ukraine ay naghahanap ng paraan para palakasin ang kakayahan ng Kiev sa malalayong pag-atake. Halimbawa, inihayag ng Germany na agad silang magbibigay ng long-range missile sa Ukraine. Ayon kay Chancellor Friedrich Merz, kapag pinagsama ito sa iba pang armas mula United States, lalakas ang Ukraine, madadagdagan ang supply nila ng missile at mapipilitang magdepensa ang Russia habang nagpapatuloy ang labanan. Ngayon, alamin pa kung gaano kalala ang nagiging sitwasyon sa Russia sa aming pinakabagong pagtalakay tungkol sa matinding krisis sa gasolina na bumabalot sa bansa. Bilang alternatibo, panoorin ang aming video tungkol sa isa pang bagong upgrade sa arsenal ng Ukraine.
Mga Gripen fighter jet ng Sweden ay kilala sa bilis, liksi, makabagong teknolohiya at handang tumulong sa Kiev para makuha ang kalamangan sa himpapawid. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para updated ka sa mahahalagang kaganapan sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang labanan sa mundo.